Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Attorney Robert John Aydonesa. Ako'y isang guro na advocate ng wikang Filipino. Sa araw na ito ay exciting ang ating lecture at ito'y isang mahalagang lecture dahil ito'y kailangan, necessary, especially sa ating mga mag-aaral at sa mga guro at sa lahat ng kasapi ng akademiya. Ito'y patungkol sa pagsasaliksik. Review lamang ito sa ating mga kaalaman patungkol sa pananaliksik. Magandang umaga sa lahat at welcome sa isa na namang video patungkol sa wikang Filipino. At sa araw na ito, gaya ng nasabi ko na, magbabalik tanaw tayo sa mga batayang kasanayan sa pananaliksik. Matatandaan ko ako'y isang mananaliksik at ang aking metodolohiya o pamamaraan sa pananaliksik ay qualitative methodology o kwalitatibong metodolohiya. Gayunpaman, maging kwantitatibo man o kwalitatibo kang mananaliksik, hindi naman ito mahalaga. Ang mahalaga ay patuloy kang naghahanap ng mga bagong kaalaman, mga bagong tuklas na kaalaman, maging pamamaraang kwalitatibo man yan o kwantitatibo, ang mahalaga ay may bago tayong kontribusyon sa katawan ng mga kaalaman na ginagamit ngayon sa bayan, sa ating paaralan at sa iba pang mga larangan sa ating buhay. Mahalaga ay natuklasan natin ang mga bagay-bagay na mahalaga sa ating pamumuhay. So, yan ang talagang pakay ng pananaliksik. Ang paghahanap ng mga kaalaman na magpapagaan sa ating pang-araw-araw na buhay o kaya magpapayaman sa ating existing na kaalaman, magdadagdag sa ating mga nalalaman na. So mahalaga talaga ang ating topic ngayong umaga. Ngunit ito'y pagbabalik tanaw lamang sa mga batayang kasanayan. Mga kasanayang basic para sa isang nananaliksik. Una, kailangan muna nating malaman ang mga kahulugan ng mga konsepto. Una na riyan ay ang konsepto ng kwalitatibong pananaliksik at kwantitatibong pananaliksik. Sinabi ko na ang aking karaniwang pamamaraan ay ang kwalitatibong pananaliksik. Quali, kung minsan ay tawagin. Kinapapalooban ng mga uri ng pagsisiyasat na ang layunin ay unawain ang pag-uugali at ugnayan ng mga tao at ang mga dahilan na gumagabay rito. Ang disenyong ito ay pinapatnubayan ng pinaniniwalaang ang pag-uugali ng tao ay laging nakabatay sa mas malawak na kontekstong pinangyayarihan ito at ng mga panlipunang katotohanan gaya ng ang kultura, institusyon at ugnayang pantao ay hindi maaring mabilang o masusukat. Qualitative, ito'y isang uri ng pananaliksik kung saan ang mga ginagamit na datos ay mga naratibo, mga datos patungkol sa kasaysayan, nakaraan,
narratibo, mga dokumento, mga hindi tulad nung isa, quantitatibo na ito'y sinusukat. Ang mga surveys sinusukat, no? Nilalapatan ng statistics o statistika, nilalapatan ng iba pang mga panukat. Ang kwalitatibo ay laging ginagamit sa mga humanities o mga aghampantao, social sciences, aghampantao at humanidades. Dahil nandiriyan yung ideya o social truth, panlipunang katotohanan, na hindi ito talaga nasusukat kung hindi nadidescribe lamang. Ito'y inaano lamang, dinidescribe, binibigyan lamang siya ng paglalarawan. No? So, maraming mga pananaliksik na kwalitatibo, tulad ng sa aking larangan, ako ay nasa kasaysayan, ang metodolohiya o pamamaraang pangkasaysayan ay kwalitatibo dahil ang mga datos na aming ini-examine o sinisiyasat ay mga diaries, mga diaryo, kumbaga mga narratives. At hindi ito talaga masusukat sa kwantitatibong pamamaraan. May iba sumubok pero hindi siya talaga karaniwang ginagawa sa pananaliksik pangkasaysayan. So, kwalitatibo ang ginagamit sa pananaliksik pangkasaysayan. At karamihan sa mga estudyante, kwalitatibo ang ginagamit nila, kundi document analysis, narratives, no? Yung mga mula sa mga aklat, mula sa mga pananaliksik na scholarly ng iba pang mga researchers. So ganun din inano nila, tinitreat nila yung data qualitatively. So kwalitatibong pamamaraan, no? Okay. Sa kwantitatibo naman, sistematiko at empirical na investigasyon ng iba't ibang paksa at penomenong panlipunan sa pamamagitan ng mathematical, statistical, at mga teknik na pamamaraan na ginagamit ng komputasyon. Kadalasan ginagamit din ito sa mga nasusukat at nababalangkas na pamamaraan sa pananaliksik gaya ng survey, eksperimentasyon, at pagsusuring estatistika. Kapag ang isang phenomena o isang pangyayari ay nasusukat at nagagamitan na lalapatan ng mga formula, statistical, mathematical, at iba pang mga pagbibilang o komputasyon, talaga namang kwantitatibo ang ginagamit na pamaraan. No? So, applicable ito sa mga scientific na mga pananaliksik, scientificong pananaliksik, at saka yung may mayamang datos mula sa pinagkukunan, pinaghahango ang survey. Okay. Pero itong dalawang ito ay magkapareho ang kanilang kahalagahan o value. Hindi ibig sabihin na medyo mahirap yung isa sa isa, mataas na ang ibinibigay na value dito at nadidiscriminate yung isa. Hindi naman. Pareho sila, patas silang kinikilala. Kaso nga lang, medyo yung iba ay preferred nila yung quantitatibong pamamaraan ng pananaliksik kasi ito'y very tight. Sarado ito kapag dinefensa mo ito, ang iyong thesis, dinefensa mo ito sa isang panel, dahil tight siya kasi mathematical, halos wala na masyadong butas o maibubutas ang panel.
sa iyo. Hindi tulad ng kwalitatibo, marami silang mga pwedeng mai-suggest, pwedeng ibubutas dahil marami ito, mas rich ang data din mas mayaman, no? Nutritious ang data sa kwalitatibo kasi mga narratives karamihan sa mga kwalitatibong pananaliksik, mga datos sa kwalitatibong pananaliksik. So yun ang dalawa, kwalitatibo at kwantitatibo. Sa akin, kwalitatibo kasi nagsusulat ako ng kasaysayan, halimbawa kasaysayan ng Baliwag, kwalitatibo yan. Hindi naman yan talaga sinusukat ng gamit ang mathematics o matematika, sipnayan, o kaya statistika, di naman talaga ginagamitan niya ng ganyan. So, kwalitatibo ako. Samantalang, yung iba kapag nag-survey sila, tinitingnan nila yung mga datos at nalalapatan nila ito depende sa kanilang pakay kung nagkukumpara o naghahanap ng relasyon sa datos ay may karampatang statistical na treatment, no? Na kung tawagin nila ay statistical na treatment, no? sa datos, no? Tuloy tayo. So paano naman yung pagpili ng batis o sources ng impormasyon? Ano ang mga dapat tandaan kapag tayo ay namimili ng batis o impormasyon? At ito'y huhugot ako sa aking mga sariling mga karanasan sa kwalitatibong pag-aaral ng aking larangan ng kasaysayan. So, yung mga tinatawag na primary sources o primaryang batis o kaya'y hanguang primarya. Ang hanguang primarya o primary source o pinakamahalagang mga hanguan o pinakamahalagang batis sa amin sa mga abogado, prima facie evidence, pinaka-primera klaseng ebidensya. No? So, ano ang pakahulugan ng hanguang primarya o primary source? Ang hanguang primarya ay mga dokumento, mga tala, kagamitan, testimonya, at iba pang mga nakasulat na may kinalaman sa paksa ng pananaliksik. Ang survey, yung mga sagot sa survey, sa quantitative na pananaliksik ay mga primaryang batis o hanguang primarya, primary source. Maari itong mga sulatin, lathalain, dokumento at iba pang mga tala tulad ng mga aklat ng pagninegosyo, aklat ng mga accounts, resulta ng survey, resulta ng eleksyon, at iba pang mga tala. Kapag may kinalaman dun sa iyong paksa ng pananaliksik at ito'y galing mismo sa mga taong may alam nila yung nangyari at kaya nila itong i-express sa pamamagitan ng mga sagot, sa pamamagitan ng pagsagot ng survey, sa makatwid, hango ang primarya yon. Kasi personal na alam ng tao na nagsagot dun sa survey o kaya nagsulat dun sa tala o kaya nagsulat ng sulatin o diary, alam niya yung nangyari, ito'y hango ang primarya o primary source. Mga halimbawa ng primary source, dagdag halimbawa ay tala-arawan o diary, sulat o letters, sinumpaang salaysay, mga tala patungkol sa samahan, sa organisasyon, sa korporasyon, depende sa iyong
paksa ng pananaliksik, ang mga tala ng korporasyon, tala ng organisasyon, patungkol sa kanilang kita, patungkol sa kanilang gastos, patungkol sa kanilang mga ari o yaman, depende sa iyong paksa. Ito'y lahat hanguang primarya, lalong-lalo na kung may kinalaman ito sa iyong sinasaliksik. Sa mga kasaysayan naman, tulad sa akin, mga kagamitang arkeolohikal ay mga halimbawa ng hanguang primarya sa amin sa larangan ng kasaysayan. Iba pang mga uri ng pangunahing batis o pangunahing hanguan o sources, primary sources, ay mga tala mula sa arkibo, mga manuskrito, at iba pa. Kasama na rin dyan ang mga larawan, mga audio, mga video, o mga pelikula. Tala-arawan, memoirs, memoryas, mga letters o sulat, at iba pa. Kasama na rin ang mga talumpati. Halimbawa, ang mga talumpati ng mga Pangulo ng Pilipinas ay maaaring pagkuhanan ng mahahalagang impormasyon patungkol sa progreso ng Pilipinas o pag-unlad ng Pilipinas. Maaaring mga scrapbooks, maaaring mga nakalimbag na aklat, diaryo, magazine at folyeto tulad nitong Christmas card na matatagpuan sa Biblioteca Digital Hispanica ng Biblioteca Nacional de España. Ito ay Christmas card. No? At yan ay maaaring pagkuhanan ng impormasyon ng kahalagahan ng Belen sa Espanya tuwing Pasko. O mga exercises, mga pagpapaliwanag ng phenomena sa ng Kapaskuhan ay maaring mahinuha mula sa mga tulad niyan na pangunahing hanguan ng impormasyon o primary source of information. Mga litrato na tulad nito ay maaaring makuhanan ng impormasyon patungkol sa ating kultura, patungkol sa ating nakagawian. At ito'y larawan kuha ni Felix Laureano, isang photographer. Kinuha niya ito sa Pilipinas sa bandang Bugasong Antique noong 1895. Ayon sa isang manunulat na si Torquato Tasso, sinulat din niya 1895, ang mga ganitong larawan sa makatwid ay tapat na tala tungkol sa lahing Pilipino. Sa kanila makikita at papagmuni-munihan ang imahe ng isang buhay na larawan ng kapuluan. Ang larawan na tulad nito ay nagpapahayag ng impormasyon patungkol sa kapuluan ng Pilipinas. Na ang mga Pilipino ay naglalabas sa ilog, hindi tulad ng sa Espanya, naglalabas sila sa loob ng kanilang mga bahay, sa kanilang mga kwarto, sa isang kwarto. Sa Pilipinas, ang paglalaba ay ginagawa sa labas ng bahay. At dahil sa yamang tubig na dumadaloy sa ating mga kalupaan at kapuluan, halos napakamura ang magpapalaba sa Pilipinas kumpara sa Europa. So ang daming sinasabi ng litratong ito patungkol sa ating sarili, patungkol sa ating lipunan. At ito'y mga bagong impormasyon, mahahalagang impormasyon, at ito'y bunga din ng saliksik. Kaya ito'y mahalaga, ito'y pangunahing batis, pangkasaysayan, o primary source, pangunahing hanguan ng impormasyon.
Iba pang uri ng mga primaryang hanguan o primary sources. Mga gawa at limbag ng pamahalaan. Mga government acts and government printings, no? Mga issuances o mga inilalabas ng pamahalaan ng mga kautusan ay pangunahing batis pangkasaysayan, pangunahing batis pang-impormasyon. Kasaysayang salitaan o historical words, mga tala ng organisasyon, talambuhay at talaarawan, mga nakalimbag na mga papeles, mga draft at mga folietos o polieto, mga printed materials. Mga kagamitang likhang tao tulad ng damit, kasuotan at mga kasangkapan, at mga datos mula sa survey at iba pa. Marami ito na pwede nating mapaghinuhaan, mapaghanguan ng impormasyon. Kung kanina ay primaryang hanguan, primary source, prima facie, o kaya ay pangunahing, no? Batis pangkasaysayan, pangunahing hanguan. Ngayon naman ay hanguang sekundarya o secondary source ng impormasyon. So, primary, secondary. Ang mga hanguang sekundarya ay mga interpretasyon ng mga pangunahing hanguan. So, second-hand source na ito, na-interpret na. Walang personal na kaalaman ng may akda sa pangyayari, ngunit ibinabatay ang salaysay mula sa mga tala at mga dokumentong isinulat ng mga may personal na alam. Halimbawa, mga manunulat ng mga batayang aklat o mga textbook, sinulat lamang nila ang textbook base naman din sa mga diaries ng mga bayani o base naman din sa mga testimonya ng mga tao na nabuhay nung nakaraan. Bale, ang kanilang textbook o batayang aklat ay isang hanguang sekundarya o secondary source. Ang mga artikulo sa diaryo, sa magazine, mga balita, aklat-aralin, mga modules, ay mga halimbawa ng mga hanguang sekundarya. So mga aklat din na makikita nyo sa inyong screen. A Question of Heroes ni Nick Joaquin. Ito ay kalipunan ng mga sanaysay na mga secondary sources o hanguang sekundarya. Pero depende din kasi yan sa tingin natin o paningin natin dun sa ating hanguan. Halimbawa itong kay Nick Joaquin, pwede mo siyang tingnan bilang ebidensya o datos sa mga nausong panunulat nung time na inilimbag yung aklat na ito. Kung ang aklat na ito ay gagamitin bilang datos sa tinatawag na nauusong panunulat sa kanyang panahon, maliwanag na primaryang hanguan siya. Pero kung ang nilalaman niya, ang titingnan, ang mga nilalaman nito ay nakabase lang din sa mga dating gawa ng mga iba pang author o kaya galing o nakabase sa mga testimonya ng mga halimbawa ng mga katipunero o testimonya ni Rizal o sulat ni Rizal kasi may about kay Rizal dito sa Question of Heroes Sa makatwid yun yung sekundarya siya. Depende sa gamit mo doon sa ebidensya o sa datos. Kung ang gamit mo sa datos ay
interpretasyon siya ng iba pang primaryang datos, di secondary talaga siya. Kung ang datos itself, ang data o ang book na yan ay itself subject of the study at isa siyang respondent kumbaga o resulta ng isang respondent o ginawang respondent o di primary yan siya. So depende din talaga sa paningin ng isang manunulat, isang mananaliksik doon sa datos na sa kanyang mga kamay. Iba pang uri ng mga hanguang sekundarya. Ang iba pang mga halimbawa ay mga sanaysay, latalain, artikulo ng balita, opinyon na hango sa mga arkibo at manuskrito. Mga komentaryo, interpretasyon at tinuha batay sa mga litrato tulad nito, audio recording, video recording at pelikula. Tingnan nyo ang litratong ito. Ito ay kinuha na litrato mula sa scrapbook ng isang burong Amerikano na si Luther Parker na may koleksyon sa mga simbahan sa Baliwag. Ang kanyang scrapbook ay koleksyon ng mga simbahan, ng mga larawan ng simbahan at nakalagak ito sa National Library of the Philippines o Pambansang Aklatan ng Pilipinas. Ang litratong yan halimbawa ay Baliwag, Bulacan, 1911. So yung litratong yan, sabi nga kanina, ang litrato ay isang tapat na pag-capture ng itsura ng isang lugar sa isang panahon. So kung ito'y tapat, authentic, then masasabi natin na ito'y pangunahing hanguan. Ngunit pag ako na mag-interpret nito, akin na siyang i-describe sa isa halimbawang sanaysay, yan ay sekundarya na, hanguang sekundarya. So, kung ako'y magbibigay ng komentaryo, tulad nung nasa pangalawang talata din magbibigay ng komentaryo o interpretasyon sa litratong ito, no? Audio recording, tulad ng ginagawa ngayon, video recording at pelikula, magbibigay ako ng interpretasyon. Siguradong sekundarya na yan o hanguang sekundarya. Iba pang mga uri ng hanguang sekundarya ay mga libro, mga research journal, pahayagan at magazine. Etong dokumentong ito ay pinadala sa akin ng isang apo ng isang sundalo. Nabasa niya ang aking saliksik sa internet at kinontak niya ako, nagbigay siya ng isang dokumentong magpapatunay sa mga akin ng naunang mga thesis o pananaliksik. At sabi niya, additional na lamang ito na mga patunay. Pinadala niya ang dokumento ng kanyang ama, ang special report ng kanyang ama, nung ito'y naging sundalo sa Pilipinas nung panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang una-unang ginagawa kapag nakakakuha ka ng ganyan, nakakakuha ka ng pangunahing hanguan ng impormasyon, at sa kasong ito, impormasyong pangkasaysayan, ay i-evaluate muna natin panlabas na pagpuna, no? External criticism. Kasi uso ngayon ng fake news. Kaya masisira ang ating pananaliksik, madadilute o madumihan ang ating findings o ating mga konklusyon kung ang ating datos ay basa o watered o ang ating datos ay peke o fake news.
So sa panlabas na anyo, ang panlabas na pagpuna ay bahagi ng pamamaraan na tumutukoy sa pagiging tunay ng hanguan. So, bahagi ito ng method na para i-check yung authenticity ng ating source. Tulad niyan, tingnan natin, ang dokumento ay physical na sinusuri. Sa panlabas na anyo ba, tunay ba ang dokumento? Katanggap-tanggap ba ito bilang hanguan ng impormasyon? Kanino ba galing ito? No? Okay. Panloob na pagpuna. Ito naman ay binigay sa atin ng isa ring apo ng sundalo na nakadistino sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kanyang apo ay nahawakan ang diary. Ang diary niya, kaya sabi niya, padala ko sa inyo ito para patunay na ang aking ama ay kasama, ang aking lolo ay kasama sa Death March sa Mindanao o Marcha ng Kamatayan sa Mindanao. Liban pa doon sa Bataan. Bunga ng pananaliksik yun. So mayroon tayong panloob na pagpuna sa mga hanguan. No? Internal criticism of the source of information. Ang panloob na pagpuna ay bahagi ng pamamaraan na tumutukoy sa pagiging katanggap-tanggap ng mga nilalaman o substance ng dokumento. Anong nakasulat dyan? Katanggap-tanggap ba yan bilang hanguan ng impormasyon? Sa kasong ito, impormasyong pangkasaysayan? O sa iba pang mga kaso, impormasyon patungkol sa relasyon ng mga tao o kaya sa relasyon ng kita sa marketing. Halimbawa, ma-market tapos anong relationship ng marketing sa profitability o sa kita ng isang kumpanya. Depende kasi yan sa iyong pananaliksik. So, internally, ang datos ba ito ay katanggap-tanggap? No? Saan galing ang datos na ito? Ang pinagmulan ng hanguan o source ay sinusuri. Kanino galing ang dokumentong ito? Nauukol ba ito sa isang makasaysayang kaganapan na may mataas na antas ng pagiging maaasahan? Is it reliable? Does it belong to a group of sources na reliable? No? Anong pangunahing pinagmulan ba ang salaysay o primary source ba yung laman? No? Okay. Kasi makikita natin yan, although may impormasyon dyan, pag binasa naman natin ng malapitan ay sekundarya pa din siya. Kahit mukha siyang luma, mukha siyang autentiko, totoo, pwede naman siyang, ang nilalaman niya ay hanguang sekundarya. So saan naman matatagpuan ang mga pangunahing batis ng impormasyon? Mga lagakan. No? Nandyan yung mga arkibo ng simbahan, mga arkibo ng universidad, mga aklatan, no? Sa kaso ng mga koleksyon, mga artwork, at iba pang mga datos tulad ng company books, company accounting books, yan, nasa pribadong koleksyon ang mga yan. Sa mga batas naman, sa mga resulta ng eleksyon, pampubliko, sa resulta ng mga survey ng pampubliko, at saka sa mga naging desisyon ng mga nasa otoridad o mga talumpati ng mga pangulo sa loob ng 100 taon, nasa mga ahensya ng gobyerno yan.
Sa mga litrato naman ng mga sikat na tao o sa mga events na pribado, nasa koleksyon ng mga pamilya. At ang iba ay nasa online na arkibo at mga aklatan. No? So, marami na ngayong mga aklatan ang nagkaroon ng sarili nilang mga online na mga uh, mabibisita ng mga mananaliksik. Halimbawa ito, sa kabila ng kanyang kalumaan, ito ba'y isang primaryang hanguan, no, o primary source. Ito'y galing sa kumbento ng Kalamba. Ito'y patungkol sa bautismo ni Dr. Jose Rizal. So, may 4 na entry ng bautismo diyan. No, si Rizal ay nabautismohan noong anyo 1861. So, makikita natin may pang-4 si Rizal, siya yung pinakahuli, na sa bandang kanan siya sa baba. Tingnan natin sa malapitan ang nilalaman. Ito yung kanyang traduksyon o pagsasalin. Ako, no, ito ang kanyang primaryang hanguan. Kung primarya nga ba ito? So ang anong nakasulat? Ako, ang kura paroko ng bayan ng Kalamba, na ang pirma ay makikita sa ibaba, ay nagpapatunay na bilang resulta ng mga pagtatanong na may wastong otorisasyon ay ginawa para mapagpanumbalik ang mga canonical na aklat na nasunog noong ika-28 ng Setyembre taong 1862 at ay matatagpuan sa talaan ng mga aklat ng binyag, aklat 1, pahina 49. Ito ay lumalabas ayon sa deklarasyon ng mga karampatan at mga sinumpaang saksi na si Jose Rizal ay lehitimong anak mula sa lehitimong kasal ni na Don Francisco Mercado at Doña Teodora Rialonda. Siya ay bininyagan sa parokyang ito noong ika-22 ng Hunyo taong 1861 ng kura paroko na si Reverendo Padre Rufino Collantes at ang kanyang ninong ay si Reverendo Padre Pedro Casañas. At pinirmahan ko ito bilang totoo, Leoncio Lopez. So una-una, given ang mga pinamigay na impormasyon ay nasunog ang mga aklat canonical. So ang totoo, ang original, ang primaryang hanguan ay nasunog. Ito ay reconstruction lamang o paggawang muli ng libro canonical. Nasunog ito ayon sa tala noong ika-28 ng Setyembre taong 1862. So ayon daw, lumalabas sa mga deklarasyon at sa mga taong may karampatan at sinumpaang saksi, lumalabas na si Jose Rizal Mercado ay ibininyagan sa parokyang ito ika-22 ng Hunyo 1861. So ito'y hearsay. Ang nakapirma sa baba, si Leoncio Lopez, ay wala doon sa binyag. Nireconstruct lamang niya ito base sa mga sinumpaang salaysay ng mga saksi. So, interpretasyon siya ng mga sinumpaang salaysay ng mga saksi. Sa makatwid, ito ay sekundaryang hanguan. Hindi siya primarya. Sa kabila ng kanyang pagiging luma, hindi siya secondary. Hindi siya primarya, kundi secondary. Sir, hindi ba pwedeng gamitin ang secondary source upang ma-reconstruct ang kasaysayan tulad niyan, ang birthday ni Rizal? Pwede naman, lalong-lalo na kung wala ka ng ibang source.
Kasi ito, 1 taon lang naman din yung gap, nasunog yung canonical na mga aklat noong 1862, tapos nireconstruct naman siya kaagad. No? So parang reliable na siya kung halimbawa wala namang ibang mapagkukuhanan ng informasyon. So ganun tayo. Kapag tayo ay kumuha ng informasyon ay nagiging critical tayo, hindi lamang sa panlabas na anyo noong datos o yung kung saan ang dato ay nakalapat, datos, mga data ay nakasulat, critical tayo dun sa kanyang panlabas na anyo, kanyang provenance o saan siya galing, at saka tinitingnan din natin yung substance. Tinitingnan natin kung katanggap-tanggap, tinitingnan natin kung verifiable, tinitingnan natin kung in harmony siya sa kasalukuyang tinatanggap na impormasyon. At sa kanyang mga kontemporaryong dokumento, siya ba ay in harmony sa iba pang mga dokumento na available. So ganun tayo kahigpit. Maging ano man yan, maging kwalitatibo man yan o kwantitatibong pamamaraan ng pananaliksik, mahigpit tayo sa ating datos. Lalong-lalo na ngayon, mayroon ng mga ethics, mayroon ng mga data privacy. So yung mga ating mga pag-i-interview ay may mga ethical na mga konsiderasyon na ginagawa. No? So marami tayong kino-consider. So ano pang mga iba pang mga uri ng mga pinagkukunan ng impormasyon? Yung tinatawag na tertiary source o hanguang tersyarya. Pangatlo na, no? Pangatlo. So, ang isang larawan halimbawa ay hanguang primarya. Ang interpretasyon ng manunulat dun sa larawan ay hanguang sekundarya. At ang interpretasyon naman ng iba dun sa interpretasyon ng hanguang sekundarya ay hanguang tersyarya. Yung karamihan makikita sa internet, sa Wikipedia, ay hanguang tersyarya na. Mga impormasyong galing sa internet ay mahalagang i-record natin, aralin, i-subject natin sa external and internal criticism. Tingnan natin ang kanyang provenance o pinagmulan. Karamihan pag galing sa mga university websites, katanggap-tanggap naman. O karamihan sa mga scientific organization o kaya ahensya ng pamahalaan, syempre, katanggap-tanggap naman siya. No? Kapag spurious o di kilala yung pinagkukuhanan, di magdalawang isip tayo bago natin to gamitin bilang hanguan ng impormasyon. Mga impormasyon galing sa mga palimbagang pang-universidad o university press. So yung UP Press, UST Printing Press, Ateneo Press, DOST, ayun mga reliable ang mga yon. Kasi mga universidad yan at hindi nila itataya yung pangalan nila, lalo pat sila ang modelo sa paghahanap ng mga bagong tuklas na kaalaman, hindi nila itataya yung pangalan nila kung hindi yan reliable. So yung mga university press, ayan, mga reliable yan. No? Ayan, yung mga publikasyon ng Department of Science and Technology, publikasyon ng UP, publikasyon ng Pag-asa, publikasyon ng sa abroad, sa NASA, publikasyon ng Oxford, ng Harvard, o sigurado yan, reliable yan. At maaring maging batis pang impormasyon. No? Maaring primarya o sekundarya, no? Reliable yan. Mga impormasyon, mga limbag, mga aklat mula sa mga kilalang author. No? Kasi kilala na nga sila.
mga impormasyon galing sa pamahalaan at mga napapanahong hanguan, maaari nating tingnan kung napapanahon pa ba ang mga hanguan. Baka luma na masyado, below 1960s na ang publikasyon, baka di na siya reliable o maasahan. Kasi marami ng bagong impormasyon, ang mga katanggap-tanggap na impormasyon noon ay pinag-iisipan na ngayon at itinatapon na sa basurahan sa bukas. So, tingnan natin kung katanggap-tanggap pa yung panahon ng kanyang pananaliksik. Sabi nila, kapag daw science o agham, kailangan within 5 years. Kapag daw agham panlipunan, maaaring 10 years. Sa humanidades naman, pantao, agham pantao ay maaari daw yung matatagal na kasi mga filosofiya yan, mga lohika, no? Maaring 100 taon. Ayan. So, napapanahon ba yung hanguan mo? Valid pa ba siya? Kailangan tingnan, no? Ayan na. Nandito balikan na natin yung suliranin at realidad ng mga komunidad na maaari ninyong gawing topic sa inyong pananaliksik. Natandaan nyo kung anong napili natin? Kahirapan at hindi pagkapantay-pantay, maaari tayong gumawa ng sanaysay tungkol dyan. Korupsyon, natandaan nyo? Edukasyon, kalidad ng edukasyon, maganda pa ba? O critical na? Kalusugan at kakulangan ng kalinga, lalong-lalo na nitong nagdaang COVID, kumusta ang kalusugan at ang healthcare system ng Pilipinas? Adiksyon o pagkagumon sa droga, adiksyon o pagkagumon sa sugal, karahasan laban sa kababaihan at kabataan, kawalan ng trabaho at pandarayuhan, at maaari din ang sarili niyong piling, mga problemang panlipunan o suliranin at realidad sa komunidad. At ito ang gagawin natin. Nakapili na tayo noon at pwede pang pumili ngayon ng suliraning panlipunan. At kumuha ngayon ng 10 hanguan o sources mula sa aklatan o di kaya'y sa internet. Gamitin ang ating mga panuntunan tulad ng pagsisiyasat sa kanyang panlabas na anyo o external criticism at sa kanyang kritisismong panloob o internal criticism. Tingnan kung katanggap-tanggap siya bilang hanguan, pang-impormasyon para sa iyong sanaysay na suliraning panlipunan. Isumite ang 10 hanguan na yan sa ating Google Classroom. So, once again, muli-muli, pumili ng isang suliraning panlipunan nandito at pumili ng 10 hanguan o sources. Gawin nating 5 primarya, 5 sekundarya mula sa aklatan o di kaya'y sa internet. Isumite ang 10 hanguan, kailangan related doon sa topic na napili mo, ha? Isumite ang hanguan sa Google Classroom. At yan lamang nagtatapos ang ating gawain para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at aabangan ko ang inyong mga isusumite sa ating Google Classroom. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang araw.